Magandang araw mga ka-Grace Farming. Sa topic po nating video na to, magbibigay po tayo ng dalawang klase ng pagkain ng mga 3 days na bagong pisang sisiw. Ayan, nagbigay po ako dyan sa video na yan ng una yung feeds, yung commercial feeds na nabibili natin, at pangalawa ay magbibigay ako ng BSF larvae, kung ano ang gusto ng sisiw at ng kanilang inahin, ng kanilang ina, kung ano ang mas gustong ipakain ng inahin sa kanyang sisiw, So ang topic na to, hayaan po natin na makikita po natin sa video kung ano ang mas maganda sa kanila. Hindi na po sa sarili po nating opinion. Makikita nyo na lang po sa video na yung natural habitat po talaga nila. Alam naman po natin na pagkawala po yung mga manok na yan, yung inahin na yan, at nakikita po natin sa field na naguhukay or kahig ng kahig yung inahin, yung nanay nila, at tinuturuan silang mag-hunt or kumain ng mga insekto, di ba po? So ganun po, kung oobserbahan po natin yan at sila ipakawala, ganun po ang ginagawa ng inahin. To survive, maghuhukay or kakahig ng kakahig yung ina para turuan mismo yung kanyang mga anak, yung kanyang mga sisiw na kumain, mag-hunt ng mga insekto. Kaya po dito sa topic po natin, ano ang pipiliin ng mga sisiw, at importante, ano ang ituturo ng ina na manok doon sa kanyang sisiw na nung kumain, Ayan, nakita po natin na hinulog po natin yung BSF, at tinuturuan, nakikita po natin sa video na yan, tinuturuan ng ina, at yung mga sisiw ay lapit ng lapit, na maano lang po yan, yung BSF tsaka yung formula feeds ay napakalapit lang po, pero hindi sila alam na po natin kung saan sila na-attract, syempre na-attract sila doon sa mga gumagalaw. Tinuturuan ng manok, ng inahin, yung kanyang mga sisiw na kumain, to survive, yan yung talagang gustong-gusto nila, yung mga insekto na gumagalaw. Kaya ayan, maganda po sa kanila, kung ano yung natural habitat po nila, ibinibigay po natin. Though ito po talaga ay native na chicken po na talagang mas gusto nilang kumain ng mga natural lang na pagkain na mostly yung nasa paligid nila, Kaya ayun, hindi man lang nilapitan ng nanay yung formula feeds, Of course, siguro kung wala tayong ibibigay na BSF, no choice talaga, no choice talaga yung mga inahin, no choice talaga rin yung mga sisiw, kakain sila nung ibinigay nating formula feeds, po. Sa topic po natin, hindi po ako mag-agrumento or hindi po ako magbibigay ng diin kung ano ang pinaka-opinion ko na mas magandang pakainin. Hayaan ko na lang po yung pinaka-manok at ang video sa base sa inyong observation din ang magsabi kung ano ang mas maganda doon sa pagpapakain ng day 1 at day 3 ng ating mga manok, doon din po sa isang batch ko po na manok, at i-video rin po natin yon, itatopic din po natin yon, na may natitirang feeds doon sa kanilang mga lalagyan ng pagkain. Pero kapag nilagyan ko ng BSF yung lalagyan ng pagkain nila, ay kahit busog sila, talagang
binabakbakan nila, no? Parang gutom sila dahil gumagalaw po eh. At sabi ko nga po kanina, ayan oh, may isang sisiw na lumapit doon sa formula feeds, pero akala niya BSF yung yung BSF yung nakapatong doon sa feeds, ano po. Kaya ayun, sabi ko nga kanina, yung pinaka mas gusto ng mong isang batch ko ay kahit may feeds, pagka binigyan ng BSF ay talagang akala mo kumain sila sa kain sila ng kain. Ay nakikita natin inahin, ini-smash niya or parang pinapatay niya yung BSF, tapos sinusundan ng mga sisiw, kasi pagka napatay na nung inahin yung insekto, mas gusto ng sisiw yung sinusubuan sila or tinuturo ng inahin kung ano yung kakainin nila, po. So ayan, binigay po natin yung natural pagkain nila ng maganda. So ano yung magiging resulta ng ganyan, po. So etong video na to is magbibigay po tayo ng observation, marami pa po tayong video patungkol po dito. Magandang bang ipakain ng BSF, magandang bang ipakain ng natural, yung mga natural lang na pakain sa kanila, mga kantera, mga fermented na gulay, kaya ganon. Ayan, napakaganda na mayroon kayo netong BSF, aside from doon sa feeds, hindi po ako magbibigay ng wag kayong magpakain ng feeds dahil alam naman po natin at yung ganyan kailangan din nila kumain talaga ng commercial feeds, at lalo na doon sa maliliit lang ng lugar na medyo feeds dependent lang po sila, po. Kaya ayan, sa tingin ko mas gusto ng ina, na yung gumagalaw yung mga BSF. Yung pinapakain naman po natin dun sa BSF, ito yung mga hindi na nabibili sa palengke ng mga gulay-gulay, at mga prutas, mga mangga of course, at lalo na yung saging. Ang dami po niyan, mga saging na nahihingi ko sa palengke. Marami rin po mga prutas na hindi na rin nabibili at hinihingi lang po natin. Kaya yung mga larvae po natin, yung mga uod po natin, hindi, ang pagkain po nila hindi po na nila pinapatagal pa para mabulok or bumaho. Sila mismo kain ng kain 24 hours, po. Kaya maraming nakukuhang protina dahil nga doon sa pinapakain din po natin, po. At ayun, at nakita po natin sa video na nagpapakain po tayo ng libre, po. Ang ganda po talaga dito sa topic ng grace, po, ng grace ng farming, mga ka-grace, po. Dahil nga naman lahat ng maliliit na bagay ay kino-consider po natin na blessings, po. Kaya sa pag-aalaga ng manok, kung nandun po tayo sa grasya, ma-appreciate nyo po na lahat lang nasa paligid po natin, ang lahat lang ng ating mga ginagawa para sa mga manok ay napakasimple at napakadali, po. Kaya subaybayan lang po natin itong mga video na ganito po, at ini-inline po natin yung grace sa grace farming, po. Kaya napakaganda, at nagpapakain po tayo ng libre sa panahon po ngayon. Ang taas na po ng presyo ng feeds, po. Napakataas na po ng presyo ng feeds, at may mga videos din po tayo, nagagawa po tayo ng mga natural na pakain sa kanila na pampaitlog, growing feeds, lahat po yan. At ang BSF po, yung larvae na yan, ang pinaka 50%
70% na kailangan po natin, kailangan po natin sa paggawa ng formula feeds. Kaya ayun, maraming salamat po. Pakibigyan lang po ako ng like, comment, share para sa mga ganitong videos. Maraming salamat po, Ka Grace Farming.